Kino-consider ko napakaswerte ng mga Gen X. Edad ko yon kasi naabutan namin yung evolution ng technology. Mula sa Morse code, mula sa Telegram, at naabutan ko yung dial-up ng internet. Ito yung, sa mga di nakakalam dyan may mga ISP Bonanza, Blast, yung kikiskisin mo, may isang oras ka, 100 pesos yun. Ang swerte nyo ngayon, dahil kami dati, may mili ka kung gagamitin mo yung telepono o mag-internet ka. Kasi pag kumunik ka doon, ang pinakagusto mo marinig, yung tunog na connected ka nun. At manalangin ka na walang tatawag kasi putol ka nun. Pero kahit gumagamit na kami ng internet nun, nakaagawa kami ng magawaing bahay. Bakit? Sa bagal ng dial-up. Bubuksan mo, yung Yahoo page, mabagal yon. Pwede pa ako maglinis, maligo, pagbalik ko, kalahati pa rin yon. Tanggap namin dati yon. Pero ngayon, hindi na. Lalo na yung mga kabataang mga gamers. May dalawa akong anak na online gamers. Pag may online gamer ka kasama sa bahay, akala mo, sa hating gabi, may nakawan sa bahay. Makakarinig ka ng mga, pare, patay ako, patay ako! Paglabas ko, ano yan? Ano nangyari? Dati naglaro lang kami. Naimiss mo mga anak mo, bunitin mo yung wifi. Labasan sila sa kwarto. Daddy, ano nangyari? O, kumusta? Lalaki nyo na ha. Huli ko yung nakita, malilit pa lang kayo ha. Importante ngayon ang internet, mabilis na internet. Lalo na sa tulad kong mister, na pag umaalis ng bahay at binibidyo ko ng misis, hindi acceptable yung walang signal mahina yung signal alam na may kalokohan. At ang pinaka-nakakatakot sa lahat, yung tatawagan ka ng misis mo, video call kayo. Tapos sasabihin, alam mo, may sasabihin ako sa'yo. Tapos bilang mapuputol, nakakakaba, hindi mo alam kung ano sasabihin sa'yo. At ngayon, bagay na bagay, lalo na sa may mga utang. Yung ibibideo call mo, yung may mga utang sa'yo. Pagkausap mo, hoy, asa na yung utang mo sa akin? Biglang magiging choppy. Tapos biglang, iyan! Kaya naman dapat ang internet ngayon, wag na natin tawagin internet kung ganyan kabagal, dapat internet. Yun. Okay ba? Okay ba yun? Point ko? Tito Ron? Okay. Ano sa tingin mo? Ayos. Sikat ang ating guest ngayon Kaya pag-usapan natin mabuti yan sa What's the Point? Sa panahon ngayon, ang internet hindi na lang para sa social media o libangan. Gamit na ito sa pag-aaral, pagtatrabaho, pakikipagnegosyo, at mas mabilis na pagkuha ng mahalagang impormasyon. Ayon sa datos, nasa 83.8% ng Pinoy ang nasa online world. At sa buong mundo, isa tayo sa may pinakamahabang oras na naka-internet sa loob ng isang araw. Pero ganun pa man, sa Pilipinas hindi pantay-pantay ang access dito. Ayon sa pinakahuling survey, 48.8% lang ng kabahayan ang may internet. O mahigit kalahati pa rin ang walang direktang access dito. At ang dahilan ng pinakamarami sa kanila ay ang mataas na presyo ng pagkakaroon nito. Bukod sa access, isang issue rin ang iba't ibang kalidad ng internet connection sa bansa. May mga tahanang may mas mabilis at maaasahang internet, pero may mga estudyanteng kailangang maghintay ng signal para makapag-aral. May mga nagtatrabahong napipilitang humanap ng libreng wifi. At may mga komunidad na parang napag-iiwanan dahil walang maayos na koneksyon. Sa isang bansa na pilit sumasabay sa digital na pamumuhay, gaano kahalaga ba ang internet? At kapag hindi lahat ay may access dito, paano natin masisigurong walang maiiwan? Kasabay ba ng digital divide ay hindi rin pantay na oportunidad para sa mga Pilipino? Yan at iba pang usapang internet access sa Pinas, tututukan! Dito sa What's the Point? Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome sa What's the Point? Madalas, napapagod na tayo makinig ng balita. Dahil bukod sa paulit-ulit na, minsan napakahirap pa nitong intindihin. Kaya dito sa What's the Point, aalamin natin punto per punto ang gustong malaman ng mga kababayan natin tungkol sa mga issue at sasagutin natin ito. Dahil kapag alam natin ang totoong punto ng balita, alam din natin kung ano ang dapat asahan sa gobyerno at ano ang dapat natin gawin bilang mamamayan. Ako si Ronnie Puno at kasama ko pa rin sa kwentuhan ang magandang lalaki,
Ang tulad yung marami ring tanong, kaibigan ng bayan, maraming magandang insights, si Alex Calleja. Maraming salamat, Tito Ron. Nakakaganda na lahi talaga pag marami ka ng alam. Salamat naman at di ka pa nagsasawa akong kausapin ako at sagutin ang mga tanong ko. At hello sa inyong lahat. Naku, magandang topic to. Dahil kailangan may internet kayo. Yan ang pagkukwento natin ngayong gabi. Ang internet. Sa panahon ngayon, kailangan na talaga to. Mula sa pag-check ng balita sa FB, online classes, lalo ngayong tag-ulan, mga bata dyan, para sa nag-work from home, yung nagpapalipas ng oras habang nasa jeep o MRT, hanggang sa pag-apply ng mga loan sa gobyerno, pwede ng online. Importante talaga ang internet. Marami na talagang hindi mabubuhay ng walang internet. Pero Tito Ron, kung ganito ka-importante sa buhay natin ang internet, bakit parang loading pa rin at hindi naaasahan ng karaniwang Pilipino? Marami talagang kasamang challenges pag nagkakaroon ng pagbabago. Lalo na sa technology, Alex. Kaya yan ang siyasatin natin, sagutin natin ngayon. What's the point of the internet access in the Philippines? Ngayon, nandito ang Secretary ng Department of Information and Communications Technology o DICT, si Secretary Henry Aguda. Magandang gabi, Sec. Mabuti na lang at napagbigyan mo kami, Sec. At nandito rin ang ating legal expert, resident legal expert na si Attorney Nathan Marasigan. Salamat ulit, Nathan, sa pagsama sa atin. Mabuti naman at puro tayo maganda lalaki ngayon dito. Mahirap na kaming dalawa lang dito Ron. Ang hirap ng pressure na dalawa lang kayong pogi sa show. Salamat at na-maintain nyo yung standard namin. Alam ko, excited na ang viewers natin sa kwentuhan ngayon. At gaya ng lagi ko sinasabi, yung tanong nyo, yan din ang tanong ko. Pero minsan, kapag masyadong matapang ang mga tanong, sa inyo na lang yon. Huwag nyo na ako idamay, ha? Pero tingnan natin ang mga tanong ngayon. Kung ano ba talaga. Panoorin natin to. Paano ba gumagana ang internet? Minsan malakas, minsan mahina. Ano ba talaga? Minsan malakas, minsan mahina. Tignan natin yung internet parang isang malaking digital super mall. So, malaking mega mall yan, pero lahat yan digital. So, sa mall, halimbawa, bibili ka ng pagkain o bibili ka ng tubig, kinukuha mo sa mall. Dito naman, digital. Tulad dito, yung programa na pinapanood natin, gusto mong mapanood tong programa na to. Gusto mong makuha yung bank records mo. So, kukunin mo doon sa digital mall. Now, pag mabagal, ano ibig sabihin nun? Maraming kumukuha. So, siguro nakapila yung request mo. So, yung ganyang analysis, yung mga minsan nahihirapan kayong kumuha ng information kasi mabagal, parang any traffic lang yan. Kailangan dagdagan mo ng kalye, magdagdag ka ng mga magdi-deliver. At the same time, gawin mo yung operations ng mall mo 24/7 na maganda. Yun lang yung analogy na sana makuha ng kababayan natin. Para lang yung isang malaking super mega mall ng mga data. Yung gano'n parang processing center yun, Sec? Tama, Tito Ronnie. Oo. So doon pumapasok lahat ng mga pindot ng mga tao. Tama. Pindot sa cellphone, computer, tawag, sa TV, text, tawag, yon. So, trabaho namin, Tito Ronnie, sa DICT, siguraduhin na yung pagkuha mo ng information dyan sa super mall na yan, mabilis at saka secure. Ba't ganun pa rin? Nakadepende pa rin tayo sa mga lokasyon Tama. para sa bilis. Ano naman ang paliwanag doon? Sec? Oo. So, kasi may 7,600 island tayo. Isa nga yan sa pinagmamalaki natin. Doon sa mga ibang isla, iba-iba yung access nila doon sa internet. Merong fiber, merong cell site, meron naman satellite. Doon sa ibang mga lugar, minsan wala ngang fiber at saka cell site. So, linalagyan natin naman ng satellite. Hindi pare-pareho yung yung latag ng telecommunications infrastructure sa bansa natin. So, it's just an issue of equity and equitable distribution ng access. Kaya pala sa NLEX, nagta-travel ka bilang malakas, Minsan bilang mahina. bibitaw, bilang lalakas. So may ganun ang example ba dahil sa mga site-site na yan? Minsan kasi pagdaan mong ganyan, yung isang lugar na dinaanan mo, walang cell site, walang connectivity. Sisipa yung isang... Sisipa yung isa. Pero kung fiber ka naman, pag nandun sa bahay mo, may fiber ka, hindi ka gumagalaw, medyo mas stable at mas sigurado yung access mo doon. Tignan natin na kung ano pang mga ibang kwadot. Maraming nabubuksan na issue dito. Ito susunod na tanong. Ano nga ba ang tungkulin ng gobyerno sa mga Pilipinong gumagamit ng internet? May gamit nga ba ang batas na ginagawa ng Kongreso na may kinalaman sa internet? Ano ba talaga?
Sana may gamit talaga yung batas. Kundi, ano yung gamit namin? So si Attorney Nathan, ano bang ng mga nandyan sa Kongreso ngayon? Sige. Thank you. Unang-una, salamat. Magandang gabi sa inyo lahat. No? Tito Ron, Kuya Alex, Sec Henry, thank you for having me here. No? So, yung evolution ng batas siguro ang maganda natin pag-usapan. No? Maganda yung dinidiscuss kanina ni Kuya Alex na yung teknolohiya nag-evolve. Pero hindi lang yung teknolohiya ang mag-evolve. Pati yung batas na nagre-regulate sa teknolohiya. Kailangan sumabay. Kailangan sumabay. So when the technology evolves, the regulation and the legislation has to keep up with the technology. So nasan tayo ngayon? So for example, simulan natin ng 1979, martial law or panahon ni President Marcos Sr. No? Nung time na yon, walang nagre-regulate. Ang vocabulary nun, we can discuss this more, telephones, di ba? Telephone. How do you connect the telephone? Pero nung time na yon, yung private sector, walang isang nagre-regulate. So nung panahon na yun, 1979, in-establish ni President Marcos Sr. yung National Telecommunications Commission. So 47 years after, that is still an existing agency now. It's in Under fact- the DICT. Yes, Yes. exactly. It's an Yeah. attached Ngayon, agency. After that came Corazon Aquino, President Aquino. So sabi niya, itong mga gumagawa ng telephone networks, hindi sila nag-interconnect. So ang ginawa niya, gumawa siya ng mga executive order, which these ones... Kabit dapat. Exactly. So nagkaroon ng Municipal Telephone Act noong 1993, and then 1995 thereabouts, President Ramos had executive orders that basically was trying to get the telephone companies to connect with each other. Obligado sila mag-interconnect. No choice. Yes. Isaac. Tito Ronnie, yes, no choice yan. Kasi ini-encourage ngayon ng pamahalaan at rini-require ng batas Exactly. yung mga telco mag-share ng facility. Ito naman para sa mas magandang serbisyo sa taong bayan. Well, Tito Ronnie, ito nga yung maganda di ba? Yung balikan ko yung sinabi ni Attorney Nathan. Na-co-author ko to. Nag-co-author kami ng libro dati. Yung mga batas na ginawa dati is for the development of the industry. Pero may dalawang magandang batas na hewan ko lang kung alam ng mga kababayan natin na medyo forward-looking. One, yung free internet in public places. Free internet. Free internet access. Yan ang gusto natin marinig. So, 10 years ago, nandyan na yan. Ngayon, pinag-uusapan sa mga ibang bansa yung internet as a basic human right. Isa na tayo sa mga nauna doon. Yan, in-implement namin. Yung pangalawang batas na talagang ang ganda, yung Konektadong Pinoy or open access. Ang kagandahan yan, dahil sa Konektadong Pinoy, yung mga telco, nagko-collaborate na may mga specific example ako yung pangalanan ko na yung mga telco na nag-band together si Converge, si PLDT, si Globe. May mga collaboration sila where yung mga services na ito isang magandang example. Hindi mo kailangan gumastos na malaki. Pero pag na-pull off to ng dalawang telco, yung internet service nyo sa cellphone, dodoble yung speed. Ang tawag dyan, frequency restacking. Kasi may mga frequency sila na biyak-biyak, may mga frequency isa na biyak-biyak. Ang gagawin ba, o yung sequence na sa'yo, idudukto ko sa sequence siya, yun naman kaputol ba, pag yan, baga yung two-way highway natin, magiging four-lane highway. Kailan yan? Yan is ginagawa dapat, Tito Ronnie, ng mga telco this year. Matatapos yan by mid-next year. Check, ba't kailangan pa ng batas niyan? Ba't di na lang common sense yan? Maganda. Ba't tayo lang Magandang tanong yan, magandang tanong gawin yan. niya para sa'yo? Ano bang, may financial ano ba yan? Kaya Meron. Kaya May ganon. financial ano yan. Pero ito naman, dun sa mga kasama ko sa telco industry, yung sa mga private sector, saludo po ako sa kanila. Nung pinasa na nung Konektadong Pinoy at sinabi ni Presidente, tuloy tayo para sa taong bayan. Ba, nag-partner-partner na sila. In a very harmonious way, not to destroy competition, but to actually optimize the resources. So, tama ka, Boss Alex Common sense, pero iba ba yung may common sense tapos may batas pa? So, dalawang common sense na. May common sense tapos may common sense ka na sumunod sa batas. Pero yung Konektadong Pinoy, sa mga korporasyon lang yan o may epekto sa tao yan? Maraming epekto, sir. So Gaya actually, ng ano? yung dinidiscuss ni Sec before, bawat segment ng data transmission na yan, merong magpagmamayari dyan na Oo, private kausapin company. mo ko. Kunyari ako si Mr. Exactly. Oscar sa So, Mr. Taguig. Oscar- O anong kandidang yung Bago Konektadong dumating Pinoy sa amin? yung internet or yung data na ni-require mo, dumadaan yan sa maraming lugar. Dumadaan siya sa highway. Bawat segment ng highway na yan ay merong
pagmamayari, may private sector participant na nandyan. What the Konektadong Pinoy Act does is it opens up competition and forces each of them to talk to each other and to open access to different players. So, mas maganda yung signal ko. Mas maraming nag-offer Dapat. sa'yo, therefore, mas marami kang pagpipilian and then the market forces services to be better. Mumura. Tito Ronnie, dagdag ko Exactly. siguro. So, dun sa specific na tao, halimbawa, Tito Ronnie, ito yung karapatan mo sa Konektadong Pinoy. 5 lang po yan. One, dapat available yung internet service sa'yo. Ano yan? Rights of the consumer na yan because of Konektadong Pinoy. Pero kailangan Dapat magbayad. available. Yung available siya, kaya yung mga telco ngayon nagpupunta na sa mga gida. Yung mga dati, ang sinasabi ng mga telco, dapat may negosyo muna dyan bago kami pumunta. Hindi. Sa Konektadong Pinoy, may karapatan na ang bawat citizen na magkaroon ng internet access. So, dapat available. Second, yan yung libre na sinasabi mo, dapat affordable. Hindi naman libre. Hindi libre, pero affordable. Kaya, taga. Hindi taga. Kaya on the affordability, saludo naman tayo sa mga telco, tumalima po sila. The price of per gigabyte from 21 pesos last year, naging 9 pesos, 6 pesos na per gigabyte. Laking tipid. Laking tipid yun. So, sumunod naman sila. Para lang alam ng mga kababayan natin. Third, dapat secure. Kaya yung standard ng cybersecurity, tinaasan nila. Yung fourth, kapag nagreklamo kayo, may karapatan kayo mag-demand ng fast service sa mga reklamo nyo. Ginagawa po yan ng mga telco ngayon. Pag nagreklamo ka ngayon, may action center din si DICT. Pag hindi sila sumagot kagad, kami nagko-call sa kanila, sumasagot. Sino ang tatawagan dyan, Sek? Sino nyo? Meron kami 1326 1326. at 1326dict.gov.ph. Isang telepono at saka isang email. Okay. And mabilis po yan. Kung Tito Ronnie, every quarter ng QQBR ako sa telco. And Anong ba? quarterly business review. Okay. Ako lang nga tayo nagaganon sa mga industry. So every quarter, and yung complaints, bumagsak. Talaga, Bumagsak ha? yung complaints. Mapapakita namin yung statistics. Yung huling-huli na lang, na karapatan mo. And eto yung sinabi nga ni Presidente, ang communication, hindi lang ngayon reactive, hindi lang siya proactive, predictive. Kasi yung huling-huli, ang nakalagay doon, resolution ng service mo. Pag nag-down ng service mo, dapat mabilis. So yung mga telco again, mataas ang grade sa akin ng mga telco ngayon. Nung lumindol ng 7.8 earthquake, biglang nakarecover sila. 98.9% available yung services. Compared mo yan dun sa Cebu earthquake last year, bumagsak sa 60% lang ang availability. Ito, yung mga nag-uulan sa norte, hindi pa tapos yung bagyo. During the bagyo, 100%. Nung natapos yung bagyo, 100%. Yan po yung 5. One is, it has to be available, it has to be affordable, it has to be secure, there has to be service level guarantee. Pag nagreklamo ka, babalikan ka. And it has to be always secure, always reliable, especially sa bagyo. Ang sagot dun sa tanong is, merong batas na tumutulong sa Pinoy Yes. tungkol sa Meron, internet. meron. Yan, yung mga Maganda kababayan po yan. natin, connect na connect sa topic. Kaya marami pa silang tanong, gaya nito. Nakahanap po kami ng murang internet plan po, pero low days lang po at prepaid data lang meron po. Ganito lang po ba ang serbisyo pag taga-probinsya? Ang prepaid kasi sa mga, di ba, yung binabayaran mo yan, kada kung ano yung usage mo. Unlike yung postpaid, monthly, di ba? Ganun ang difference ng dalawa. Di ba, Sek? Ano raw ba? Bakit raw yung mga probinsya, ang nakikita raw prepaid lang sa load base? Actually, Alex, sa akin, meron akong postpaid, saka meron akong prepaid. Dalawang telepono ko. Wala mo kung ano mas mura, prepaid. Unlimited, for 1 week, 99 pesos. Kasi yung postpaid, in the Philippines, mga siguro 5 to 10% lang ang postpaid. Sa akin po, wag kayong masyadong mahook dun sa postpaid o prepaid. Yung postpaid, may mga advantages. Pag kumuha ka naman ng postpaid, bibigyan ka cellphone. Huhulugan mo yon. Kaya mahal yung postpaid kasi hinuhulugan mo yung cellphone. At saka minsan, bibigyan ka ng access to content. Doon sa prepaid, ang binabayaran mo lang doon is talagang connectivity. Kaya sa akin, mas mura ang prepaid. Okay lang po kung prepaid. Oh, maganda pala. Eh, hindi, yung signal daw. Sa Pareho. libliban na lugar, bakit wala? Okay. Yung prepaid, postpaid, pareho lang yung signal service dapat. Iba lang sila doon sa value added na idadagdag. Yung lugar, Tito Ronnie, yun sa mga liblib na lugar, ang problema kasi may mga 2G, 3G pa. So pag yung liblib na lugar mo, 2G and 3G ang service mo, mabagal talaga. Kaya
Ito, yung dalawang mobile provider, wala ng 2G, 3G. Pinapalitan na nila ng 4G, 5G. Hindi, Atty. Nathan, anong mga ano kaya ang pwedeng gawin ng Kongreso sa batas para maabot yung mga liblib na lugar? Okay, so I think may na-mention si Sec Henry kanina sa unang question, yung GIDA na tinatawag, Geographically Isolated and Disadvantaged Areas. Now, when the law empowered the DICT, the Department of Information Communications Technology, sa batas to that was passed during the Aquino time, 2016. Ang policy ng DICT is to help the underserved and unreachable areas. So, there are a lot of factors that come into that network. Policy yun. Anong practice? Exactly. So the practice is now the DICT encourages all of these players in these GIDA areas to put up infrastructure. How? For example, if I can give like an example, but Sec Henry is here now. Very recently, Sec Henry, and I, as someone who has been following this industry, require niya na mag-share yung mga top telco providers in investing in cables. Right? Undersea Yung cable. Okay, so the undersea cable, sobrang mahal niyan para mag-internet connect yung mga islands. So there's no incentive to band together, right? Why? Because I just pass on, you get the profit for your operating expenses and you pass it on to your users. But now that you have the DICT, which is the main policy and coordinating body, the DICT now facilitated this discussion. Magsama-sama kayo, magtulungan kayo, isa lang na linya, isang cable lang. Mag-share kayong lahat dyan. So that drives the cost of putting up that infrastructure down. So that's just one of the things, but I will defer to Sec Henry. Magdagdag ako doon sa sige, sinabi go ni ahead. Atty. Nathan, yung medyo may kagat sa barangay. Ako kasi nag-ikot na ako, Batanes, hanggang Tawi-Tawi. So may nakita ko sa isla, High tide dyan. high tide pa yun, high tide pa yun. Yung fiber nung tatlong provider, papasok. Sabi ko naman, bakit kailangan mo ng tatlong fiber papasok sa isang isla? Isa na lang. So may isa dyan na pinag-usap ko sila, yung isang fiber na naipasok niya sa isang isla, yung ibang telco, sasakay na lang doon. Tapos, doon kayo sa may ibang islang walang fiber. And dami namang isla dito. Yung mga ganun bang common sense? Oh, di ba? tama. Oh. Common sense, ba't tayo magsisiksikan dyan? Pwede naman tayo mag-share. Ngayon, gagawa ako dito, i-share ko rin sa'yo. Yun lang, Tito Ronnie, magawa lang yun. Malaking bagay. Yan. Malaking bagay. Ako, bago tayo mag-break. So in short, may pag-asa na lumakas ang signal sa mga liblib lugar. Oo naman. Oo naman. Stay tuned kayo dun, ha? Nagsisimula pa lang ang kwentuhan at marami pang tanong ang viewers natin. Tulad ko, At sasagutin natin yan, punto per punto sa pagbabalik ng What's the Point? welcome back sa kwentuhan, guys! Kasama nyo pa rin kami ni Tito Ron dito sa What's the Point? Andito pa rin siyempre ang mga bisita natin na sasagot sa mga tanong ninyo tungkol sa internet dito sa Pilipinas. Si Sec Henry Aguda at saka si Atty. Nathan Marasigan. Good, ha? Ang mga sagot good niya, ha? talaga. Kung kanina tungkol sa internet signal ang mga tanong, ngayon tungkol naman sa nakuha nating impormasyon dito. Eto. Yung anak kong elementary, mahilig mag-online games like Roblox or Minecraft. May ginagawa ba ang gobyerno para protektahan ng mga batang gumagamit ng internet? Ano ba talaga? So Tito Ron, i-clarify ko lang. Muntik ng iban. Muntik ng iban. So, ang patakaran naman po ng DICT, kailangan pangalagaan natin yung gumagamit sa internet, lalo na yung kabataan. So, balikan po natin yung nangyari sa Roblox. Marami po kami nakuhang reklamo. Yung radicalization, delikado yun. Yung, bago pa yan Tacloban, may mga radicalization na kami. Ka-coordinate namin ng mga pulis. So, nagpadala lang ako ng sulat sa Roblox, doon sa presidente nila. Sinabi namin, ito yung mga problema, kapag hindi kayo nag-comply, baka ma-ban kayo. Itong radicalization sect, ginagawa nila mabangis yung mga bata. Ay, Ganon. sobra. Parang sobra. matapang, mahilig mamalo, ganyan. Sobra. Paano ginagawa ng Roblox yan? So, minsan yung Roblox, maglalaro yung mga bata, parang playground. Maganda yung playground. Tapos biglang may stranger danger ba? May aali-alige. Tapos tatanggalin yung bata sa playground, tapos doon na, ganun, parang ganun ang Roblox. So yung Roblox, yung radicalization, hindi sa Roblox mismo nangyayari. Kukunin yung address ng bata, tapos, tara, usap na lang tayo sa Facebook.
Tapos doon na sila nagko-conditioning. Kaya pag tinignan nyo, Roblox per se, hindi siya yung nag-create ng radicalization. Pero ginagamit siya ng mga predators. Parang playground, ng mga umaali-aligid. Kasi yung username, parang kala mo, bata rin yung papasok. Yung pala, matanda pala, nagtatago lang sa isang batang... Okay. Kagandahan naman ni Roblox, alam mo Alex, lumipad sila dito kaagad. Oo. Naalala ko yung weekend yon, nag-uusap kami. At nakipag-usap sa amin. So ngayon, ang Roblox, naglagay na ng Roblox for kids. So yung content para sa mga bata lang. Nagkaroon ng Roblox Select para sa mga teenager. Tapos may Roblox na pang-adults. Tapos doon, meron na silang verification. Ito pa maganda. Nakikita nila yung chatter sa Roblox. So malalaman nila, pagka yan, may masamang pagbabalak, tatanggalin nila. Tapos kinausap nila yung gaming community kasi parang platform siya na pwede kang gumawa ng game. Mayroong nga Roblox na may mga nagsisimba, sinisimulate yung simbahan at nagsisimba sila. So okay yun, natuturuan yung mga kabataan natin ng maging malikhain. Sinabihan nila yung mga gamers nila. Dati wala silang policy nito. Worldwide, pag may nakita kami sa inyo na kakaiba at hindi karapat-dapat, tatanggalin namin kayo babad. So sumagot si Roblox. Yung iba, ang problema namin, like yung isa, Roblox, ayaw makipag-coordinate sa amin. So, tinanggal na lang namin. Disiplina, di ba? Disiplina dapat. Oo. Dati, lagi kami nasa labas, kailangan mo namin papasukin. Ngayon, nasa loob kami lagi ng bahay. Yung problema sa mga bata, nasa loob ng bahay, ayaw naman lumabas kasi dahil sa ano. May ganun ba tayong may ganun ba ang government in terms of saklaw ba 'yon ng gobyerno? Saklaw Or sa parents na 'yon? It's a joint responsibility. So tips po natin sa mga parents. Habang ang gobyerno binabantayan yung mga bad actors sa internet, yung mga parents naman sa loob ng bahay, tignan nyo pag nagbago yung behavior ng anak nyo. Biglang hindi mo na makausap, biglang laging balisa, o kaya biglang napapaaway. Tapos second, yung screen time. Baka naman 8 to 9 hours na sa screen yan. Masama sa health yon. And third, kung meron pong nakita yung mga magulang na parental control options, piliin nyo yung parental control. Yun lang. Higpitan lang natin. Ako, Tito Ron, natuto ako mag-games kasi kailangan sabayan ko yung dalawa kong anak para alam ko rin kung ano yung... Iba yung kasama mo rin sila doon sa game. Correct. Pwede Pac-Man lang. O sige, ito ngayon, yung susunod na tanong natin. Ang daming nai-scam sa internet. Yung lolo ko nga po, muntik na eh. Ano pong ginagawa ng gobyerno para protektahan po ang mga biktima ng scam? Ano po ang proseso para mapagreklamo kung na-scam kami? At may pag-asa po bang mabalik ang mga kinuha sa amin? Ano ba talaga? Paano nga ba, Sek? So Tito Ron, ang ginagawa namin systemic, no? Ang isa, doon sa inanalyze namin, ang isa sa pinakamalaking tool na ginagamit ng mga scammers, yung cellphone. Lalo na pag prepaid yan na hindi traceable. Correct. So, ang nakikita namin yung identity na hindi mo ma-verify. Kasi pagka para silang nakamaskara. Parang bank robber. Pagka bank robber ka, maglalagay ka ng maskara dito. Hindi ka makilala kung sino ka. Yun, tinatanggal namin. Paano namin siya tinatanggal? Nakita nyo na yan sa mga bank openings, e-wallet openings. Kasama namin si BSP, tsaka Department of Finance, at tsaka Philippine Statistical Authority. Ire-require national ID na ang gamitin mo. Kasi pag national ID ang ginamit mo, hindi na yan, may hirap-hirap nang ma-fake yan. Madali nang makita sa Philippine Statistical Authority. Doon naman sa SIM registration, isusulong ni NTC na dapat ang gagamitin mo na lang ID ngayon, national ID, passport, at saka yung license. Kasi ngayon, 17 ang pwede mong gamiting ID. Types of ID, lahat. Okay lahat. Marami doon pwedeng ma-fake. May mga ganyan, dapat ikulong yan. Paano ba, attorney? Meron bang ano bang penalty sa ganyan? Pwede ba ikulong yan? Sige, so definitely may imprisonment na. So if you're ilan? the regular revised penal code, it would be a minimum, depending on the act again, but there's definitely prison time, there's fines, right? This is for regular fraud. Gano'ng katagal sa preso? Minimum Mga 6 years up. minimum, mga Yeah, ganyan. 6 years up, 6 na right? taon, kulong. Pag Exactly. nag-scam. So pag nang scam ka, pangalawa, may mga tinatawag na aggravating circumstances din. So for example, ginamit mo yung technology. So mas one penalty higher yung penalty sa'yo. There's another aggravating circumstance pag ang skinam mo senior citizen. So tataas pa siya lalo. Right? So the law, the different law, so the whole legal system
tries to disincentivize you from committing Saan fraud. susumbungin? Sa pulis? Sa police, iba. So, if May, we take... may cybercrime group sa yes, pulis. exactly. Oh. meron CICC din. for Oh, the hindi ICT. Yes. Kayo, matapang Tama. kayo dyan. Anong ginagawa ng opisina nyo dyan na SEC? Yung sa amin, under CICC, Cybercrime Investigation Yeah. Coordinating Council, Tsaka yan, ano yan, di ba nakadikit yan sa PNP, police, tama, NBI, ganun. DOJ. Okay. So, wala kaming subpoena powers, pero we provide the forensics para pag binato namin dun sa mga law enforcers, madaling habulin. Kasama na din yan, Tito Ronnie, yung BSP. Pinapadala namin yung financial crimes na makikita namin sa BSP. Ang isasuggest ko sa ating mga kababayan, tignan nyo po yung bagong AFASA law. Explain mo yung AFASA, yung abogado. Yan. Fraud, financial accounts. So pag nagkaroon ng scam using financial accounts, so for example, e-wallets, bank accounts, then you, ito yung sinasabi ko na may special penalties ka under the law. So, Tsaka konektado sa tanong niya kanina, mababawi ko ba yung pera? Exactly. Tama. So yan ang paraan paano mababawi yung pera, yung batas na yan. Yeah, Tama. explain Ang mo. una-una mong kukontakin actually is the e-wallet or the bank, right? So if it goes through the financial institution, as Sec was saying, they have a partnership with the DICT. But that's the first point of contact mo. Tatawagan mo agad yung banko mo. You immediately, because time is of the essence here, minutes matter. So the moment that it happens, naku, may nangyaring ganito, tawag ka agad sa banko, tawag ka agad sa e-wallet mo. The law enables the financial institution and says that when there's a complaint, dapat may capacity sila In to other words, freeze. mas mabilis yung harangin kaysa bawiin. Exactly. Mas So, okay yun. good hygiene rin, and Sec probably might talk about it, yung OTP na tinatawag natin. Yung pag hinihingan ka ng OTP or pag may link na sinisend sa'yo, wag kahit ano pa yan. Diyan ako montik ang galing nila sa paglagay Magaling. ng website. Kala mo legit. Oo. Exactly. Pero pagka ang triggering doon pag nanghingi na siya ng mga personal information. Oo. Don't click. Don't Pagka may nag-message sa inyo, may naka-touch na link, Tito Ron, don't click. Plus, si BSP ngayon, gusto na nilang i-phase out yung OTP. Maglalagay sila ng bagong mechanism. May ibang bangko ginagawa na. And ulitin ko lang doon sa AFASA, pag yung mga bangko at e-wallet, hindi akma yung action nila, ba't bawi mo yung pera? Sila yung magiging liable for Yung your bangko. loss. Tama. Bangko or e-wallet. Oo. Yan ang kagandahan ng AFASA. Yan, tuloy-tuloy ang mga tanong sa issue ng internet. Ito pa ang isa. Nagbayad ako ng buong plan kada buwan pero halos araw-araw ay may pagkawalang ng signal o downtime. May karapatan ba akong humingi ng refund o kahit paumanhin man lang sa telco? Apektado ako niyan, ha? Sawa na ako sa kakatext ng the service interruption is wala naman ako ang pera. Tapos pagka hindi ako nagbayad ng 2 buwan, puputulon nyo, ang bilis-bilis. Di ba? Sek, ano bang mangyayari dito, Sek? Please, help Yan. us. So Alex, ito nga yung sinasabi ko sa mga kababayan. Kaya yung mga telco, tinutulak ko na prepaid. O kasi pagka prepaid ka, hindi ka na ba magbabayad ng hindi mo ginamit? Yung prepaid, hindi lang sa mobile phone yan. Pwede na rin sa fiber yan. Yung mga fiber provider, meron na rin prepaid service. Now, may postpaid ka. Walang signal, hindi nila maaktuhan. Nasa konektadong Pinoy, di ba nga, yung kailangan available, affordable, tas mabilis silang gumalaw sa sa reklamo mo. Pwede nyo po ireklamo sa amin diretso. 1326 or 1326@dict.gov.ph. Yung batas, it gives the general idea that you Yes. should have fair and reliable Yes. internet access, but also you should have a redress or a complaint mechanism. Oo. Ngayon, in practice, ang problema is, ito nga, kailangan pa natin magreklamo, di ba? Yung refund, yung rebate, it's not automatic. Paano mo patunayan na talagang walang service? Yun nga, kailangan mo Tama. i-screenshot yung speed mo, you have Tama. to get, it's very meaning mabigat para sa ating So, mawala attorney, ng kailangan internet. screenshot, tapos papadala sa... Wala nang internet eh! Yun nga. Hindi mo pa siya makontakt, di ba? Hindi mo sila makontakt. So dito kami pumapasok. Exactly. Every month, may tinatawag po kaming bantay signal. Yung bantay signal, naka-connect kami kay Ookla. May worldwide Ano Ookla? database kami. Ookla provides the speed test for all services. Hindi lang sa pag hindi available yung service mo. Pag mabagal at hindi ka tanggap-tanggap, flag namin yung telco. Eto sa barangay na to, alam nyo, 1 linggo kayong wala. Na-rebate nyo na ba yan? O kung hindi pa, i-rebate nyo naman. May ganun kami. Every month kami nakikipag-usap sa kanila. Tapos,
face-to-face kami doon sa mga CEO nila every quarter. And again, I cannot overemphasize this, nagko-cooperate po yung mga telco. And mararamdaman nyo po na mas bumibilis yung kanilang pag-responde sa problema nyo. Sa Kenny, yung NTC, alam ko dati, ang tindi ng ano yan ng control niyan sa mga broadcasting at saka sa Yes. telepono. Tama. Di ba? Yung Tama. yung landline pa dati. Parang may equivalent ba dyan sa mga cellphone at internet? Dapat siguro bigyan ng mas matapang pa na posisyon yung DICT dito, Attorney Nathan. Actually, sir, yun nga, I'll go back to the rebate issue. No? There is a pending bill actually now na pinasa na ng Kongreso on third reading, nasa Yes. Senado na actually. Ano sabi? Automatic rebate. So meaning, pag na-prove mo na system downtime, walang may interruption. Nakalagay doon kung paano mo papatunayan na may Well, of down- course, magkakaroon ng implementation. IRR. IRR. Gagawa niyan yung DICT. Exactly. Correct. Malaking issue talaga ang mahal at bagal ng internet natin. Dito Ron, lalo na kung makukumpara sa ibang bansa. Totoo yan, Alex. Ano na ba ang dapat natin asahan sa internet sa bansa natin? Pag-uusapan natin yan susunod sa What's the Point? Welcome back sa What's the Point? Kasama pa rin namin sa kwentuhan tungkol sa internet sina Sec Henry Aguda at Attorney Nathan Marasigan. Maraming salamat ulit sa pagbisita nyo ngayong gabi. Lalo na, Sec Henry, na na-justify mo na pwede palang magkaroon ng 2 cellphone ng lalaki. Isang prepaid sa isang postpaid. Sa asawa ko, sabi sa'yo, 2 phone ko talaga dahil may prepaid at postpaid. Okay? Ito naman ang tanong natin. Sa social media, ang daming nagsasabi na mas mabilis daw ang internet sa Vietnam, Indonesia, at kahit sa Timor-Leste. Totoo ba na nahuhuli na tayo pagdating sa internet speed sa Southeast Asia? Ano ba talaga? Sige, so Tito Ron, yung Vietnam, Indonesia, Timor-Leste, siguro Vietnam. Okay. Yon. So, kasi doon sa Vietnam, maliban sa talagang, ang dami talagang cell site. Yun. Ano sila yung lugar kung saan maraming tao, talagang linagyan nila. And yung mga gida areas nila, linagyan din nila ng cell site. Yung sa atin, ang struggle sa atin, siguro yung syudad, makikipag-compete sa Vietnam. Syudad sa syudad. So, yun yung kailangan tayong makipag-compete in terms of speed. Pero, kung Indonesia, tingin ko pareho lang tayo. Timor-Leste, baka mas mabilis pa tayo. Sabi nga dati, arrive ka na yung barangay mo pagka meron kang Jollibee. Di ba? Yun yung sabi nila, uy, arrive na tayo, may Jollibee. Ngayon, doon sa mga pinupuntahan ko, arrive na sila pag may cell site o pag may signal. Yun na ngayon ang sukatan ng progress ng isang lugar. Kasi pag nagpupunta ako sa airport ng ibang bansa, automatic sumisipa yung free wifi, ramdam ko na sabi doon kayo na may free public. Baka nakukumpare kasi may mga public location talaga sa ibang bansa na free internet talaga. Sa atin parang wala pa akong na-encounter except sa mga hotels, of course. May lobby. Saan bang mga lugar pag sinasabi? Ano bang ibig sabihin pag sinabing public? Di ba parang ganun? Access ka lang, free wifi. Ano, meron na ba ngayon dito? So, yung priority na binigay sa amin ni Presidente last year, tapusin mo muna lahat ng mga DepEd. 47,000 schools yan nationwide. So, tapos na. Ang kagandahan, nakabit na namin, nahabol namin before the SONA. Sige, wag na natin sabihin 100. 99%. Kasi hindi ko masabi, baka yung isang school bago lang 99%. So ngayon, tumatalon na kami doon sa health centers and tourism areas. Pag sinabi mong tourism, ang isa sa mga unang tinitignan ng mga tourist dito, uy, meron ba akong connectivity? So, abangan nyo dito sa main airports natin, makikita nyo na yung sign na free wifi. Before the airport, sinimulan na rin namin sa MRT3. So, pag nandun ka at nag-MRT ka ba, Oo, dapat mag-MRT ako. mag-MRT ka. Mag-MRT na ako dahil dyan sa free wifi na yan. Free wifi. Tsaka sa bus Hinihintay station. ko lang talaga mag-free wifi Babalik loob ako sa Meron na. sa MRT. Pero yung school sa SEC, yung 98%, 99%, mga ganon. Ano yung kinabit doon? Example, yung sa Badjao Floating Integrated High School sa may Basilan. Siyempre, parang isla na siya, wala kang fiber. So, ang ginagamit namin, Starlink. Pero hindi lang Starlink yan. Kwento ko sa inyo, nung nag-demo kami kay Presidente, kasama si Secretary Angara, nasa Bulacan sila,
Tapos nandun kami sa floating school. Sa Badyaw. Oo, sa Badyaw, floating school. 50 computers naka-online, naka-zoom sa kanya. Tuloy-tuloy. Biglang nag-brown out. Sabi ko kay Mr. President, Mr. President, brown out pa kami niyan, ha? Kasi tumigil yung mga electric pan namin, eh. Naglagay kami ng solar at saka battery. Yan naman pakipagtulungan ng LGU sa amin. Okay. So, pagka wala kaming fiber, doon kami sa satellite. Sino nagbabayad niyan? Yung serbisyo dyan? Basta yung free Wi-Fi under the FPAP or Free Public Internet Access Program, gobyerno. Anong covered doon, Sek? Yung schoolwork siguro? Yung, siyempre, Tito Ron, hindi yung buong eskwelahan. Yung computer lab nila. Computer lab, at saka yung signal naman kasi minsan nag-overflow dun sa common area. Pero hindi lahat ng eskwelahan malalagyan. Pero saka hindi ibig sabihin na kahit sinong estudyanteng may telepono, pwede siya pumasok sa internet ng free wifi ng eskwelahan. Ganun ba yun? Rine-regulate yan, Tito Ronnie, ng DepEd. So, sa amin, we provide the facility. Tapos si DepEd ang magsasabi ano yung content na dapat ma-access nila. Okay. At the same time, sino yung mga bata na pwedeng gumamit. At saang lugar. Yung teacher dapat pwede. Hindi pwede mga games, gano'n. Bawal. Kasi, Bawal. kasi naiisip kasi ng mga Pilipino na nanonood sa atin, sa plaza, pag upo sa plaza, Ay, Tama. naku, access patay ka. internet, matagal pa yan. Matagal pa. Well, Meron kaming ganyan. Nagpunta ako kamakailan sa Tugigaraw. Tapos yung isang common area nila, isang malaking plaza. Doon nag-gather yung mga kabataan. Palalagyan namin ng mga wifi. Kasi mas maganda, nakikita namin kung saan yung mga kabataan. So doon na lang sila mag-i-internet. Okay, magaling. Ito, may tanong pa tayo. Magkano ba talaga ang dapat na presyo ng internet para di mabigat sa bulsa ng mga ordinaryong Pilipino? Posible ba bang magkaroon ng mabilis, maaasahan at abot-kayang internet ang ordinaryong Pilipino katulad ko? O panaginip lang ba talaga ito? Nag-team tayo ng dalawang back-to-back question yun. Kita sop Presyo pa rin. Oo. So, simulan natin doon sa Konektadong Pinoy, yung rights of the consumer. One, kailangan affordable siya. Siguro ang tanong na lang is, What is affordable? what is affordable? Yun sa United Nations, may pag-aaral Dapat a certain percentage of your Salary. per capita. Okay. Tayo, nasa mga, ang nakalagay doon, either below 3%. Tayo malapit na doon. From an affordability standpoint, malapit na. So ngayon, bumaba na siya sa 6 pesos 50 cents per gigabyte. So tingin ko medyo okay na yan. Dati kasi noong 2023, nasa 21.50 yan. Yun ako. Habang langis, tumataas. Yung cost of internet, bumababa. Ay, mga 20% of the price na yun, ha? Medyo. Malaki. Kaya nga ang problema hindi yung pababain Ang problema natin ngayon is talagang palawakin ng todo-todo. Ang talagang challenge natin is availability dun sa mga malalayong lugar. Yun na lang. At medyo nakapag-improve na tayo ng malaki kapag nagawa natin yun. Dalawang tatanong ko lang, Sek, ha? Number one, Starlink. Kailan ba magiging available sa ating mga kababayan yung Starlink? So, may dalawang klaseng Starlink na serbisyo ngayon, Tito Ronnie. Yung isa, bibili ka ng terminal. Yung Starlink Mini. Ang ganda niyan. Pwede mo na ilagay sa taas ng kotse mo o kaya kung maglalaot ka at mangingisda ka, pwede mo ilagay doon. Sa buong mundo, pang number 6 ang Pilipinas sa biggest Starlink market. Number 6 tayo. Dati number 2. Kaso nung ginawang available yan ng SpaceX sa mga ibang bansa, medyo like yung mga iba malalaki talaga population. Like Brazil, lumaki. So sa atin number 6 tayo. We have close to about 100,000. Ito yung mas maganda. Yung hindi mo na kailangan ng sat phone, pero para kang may sat phone. So, nasa bundok ka, nasa dagat ka, pero may cellphone ka, magsusubscribe ka doon sa tinatawag nilang direct satellite to mobile. Yung cellphone mo ngayon, magkakaroon ng satellite signal sa taas, magagamit mo na sa pagtawag. Malaking bagay yan sa mga turista natin. At malaking bagay yan doon sa mga mangingisda natin. Grabe. Mura lang yan, Tito Ronnie, 99 pesos per month. Ang challenge lang ngayon is isa pa lang ang telco na nagpo-provide, si Globe. Okay. Next year, yung dalawang telco susunod na. At for now, hindi pa siya available sa Apple, pero nakipag-usap na ako kay Apple, baka September available na. So, Android pa lang siya. Okay. Pero ang kagandahan yan,
100% coverage na Oo. tayo. And we are the first and only in ASEAN. Wow. Oh, here sikat lang pala. in the Philippines. 2G, 3G, 4G, 5G, 6G. Oo. Anong 6G? Ay, nako. Kasi 5G, alam na natin yan. Meron ng 5G dito di ba? Okay. O yung 6G. So yung 6G, sisimulan muna natin. Yung 2 at saka 3 dapat wala na. Okay. Okay. Dapat 4 and 5 na lang. Okay. Yung 5G, yan na, nagagamit na natin ngayon yan. Yung 6G kasi, nakikita nyo na yung mga robot. Di ba? Yung 6G is optimized para sa mga autonomous vehicle, autonomous drones, sa mga robot. Wala pa sa Pilipinas. Although meron tayong frequency on 6G. May mga nagparamdam na sa atin, Tito Ronnie, na gusto daw nilang subukan ng 6G dito. Pero sa akin, sabi ko, marami pa tayong kailangan gawin sa 4 and 5. Tsaka wala pa tayong masyadong nakikitang robot eh. Siguro pag may mga robot na marami, pwede. Pero sa mga ibang bansa, nagpa-pilot na sila. Nagpa-pilot na sila yung robot na continuously connected sa internet. Yung mga nagko-kung fu, yung mga ganyan. Tapos may mga robot kasi na gusto nila gamitin for surgery. So dapat yung connectivity niya never mapuputol. Yan ang ibibigay ng 6G. So kaya ngayon wala pa masyado autonomous driving dito sa atin eh. Pero sa ibang bansa, Sa marami iba, na. sa ibang bansa. Francisco, yung Waymo. Tuloy-tuloy na. China. So, pag nagkaroon na tayo ng autonomous driving dito siguro, baka mas lumaki na ngayon yung pangangailangan sa 6G. Wow. May mo, Mag-iiba traffic mundo. enforcer ka, nahuli mo, walang driver. Sino ikukulong mo? Sino ang titikita mo doon? Yun yung no contact talaga. Diba? No contact apprehension yun. No driver, no contact. Oo. Ang dami natin natutunan, Alex. Oo nga, Ano, ang ha? dami, oo. Ay, nako. At alam mo, ako bilib na bilib ako sa DICT ngayon kasi talagang nababalitaan lagi. Parang kayo lagi nangunguna eh. Hindi iniisip pa lang ng tao, ginagawa nyo na. Kaya maraming salamat sa paglilingkod ninyo, sa serbisyo mo at sa direksyon na binibigay mo. Masunurin lang sa vision ni Pangulo eh. So pagka meron siyang vision, I just have to execute. And also thank you, Attorney Nathan. Thank you. Sana mabigyan ng karapat-dapat na batas yung DICT para maging totohanan yung yung mga paglaban sa mga nagsascam at lahat, di ba? Yan. So, yan. Okay. Maraming salamat ulit at ang dami nating na-download na information at alam kong na-download din ng mga viewers yan ngayong gabi. Pero hindi pa tayo endgame guys ha. Stay lang kayo dyan. Dito lang us at tuloy pa ang kwentuhan. sa pagbabalik ng What's the Point? Tito Ron, ako maganda yung discussion natin kanina. Lalo na si Secretary Henry, ang dami niyang technical insight. At si Attorney naman, mga legal information. Ako, ang natutunan ko, may mga ginagawa pala ang gobyerno na hindi lang natin nakikita pero may impact doon sa internet. Kasi nakikita lang natin, mabagal na internet, mahal yung presyo. Pero, kanina sa discussion, may mga batas na inimplement ang gobyerno na kung wala yun, malamang mas worse pa yung sitwasyon natin. Alam mo, Alex, ngayon, halos 65% pa lang ng mundo ang may maayos na internet. No? So, hindi tayo nalalayo doon. Pero sa susunod na 10 taon, posibleng halos buong mundo ay konektado na. 3 bagay ang magtutulak dito. Una, satellite internet. Tulad ng Starlink, yung kinikwento kanina. Kahit mga isla at bundok na mahirap abutin ng cell site, pwede na magkaroon ng koneksyon. Pangalawa, yung 6G. Hindi lang ito mas mabilis na internet. Dinisenyo ito para magkakonekta hindi lang sa mga tao, kundi pati sa mga makina, mga kotse, mga bahay, automatic yung mga ilaw, lahat. At pangatlo, itong sa tingin ko importante rin mas mura at mas malawak ang paggamit ng computer chips na nasa sasakyan, bahay, appliance, halos lahat ng gamit natin. Kaya ang internet ng hinaharap, hindi na lang sa tao, makina sa makina na rin. At sabi nila, 10 taon lang, Alex, magkakaganyan na. Ibang-iba na ang mundong sasalubungin natin. Saka Tito Ron,
Dati, ang akala nating pangangailangan ng mga Pilipino, mga basic lang. Pagkain, tubig, kuryente. Ngayon, ito totoo lang, real talk, siguro mga 10 years ago, ang internet para sa mga may kaya lang eh. Totoo, Pag nakikita mo yung mga internet na hindi mo akalain na ngayon darating ang panahon na ultimo, nasa palengke, may mga nag-i-internet na isa na rin siyang basic na pangangailangan ng tao para sa, hindi lang sa chikahan, kundi sa trabaho, sa pag-aaral. So, ngayon talaga, makukonsider siyang basic needs na ang internet. Totoo. Nako, ito pa, naging malalim ang diskusyon namin. At alam ko, marami sa inyo ang natuto rin. Pero sa lahat na ito, ano nga ba ang punto ng internet dito sa Pilipinas? Sasagutin natin yan sa pagbabalik ng What's the Point? Ito ron, ito muna natin what's the word? Yung fiber. Baka kasi makala nyo, mga damit-damit yan, fiber. O kaya yung mga kukuha sa pineapple juice pag ininom mo, fiber. Ang fiber po ay yung sa dagat nga nilalagay sa ilalim yan, fiber. Parang ganun yan. At walang yan. Dati kasi, may biruan yung copper, ninanakaw yan ng mga yung copper. Yung fiber po, hindi nyo pwedeng nakawin niya kasi wala namang halaga yan. Yan nasa mga search nyo rin kung ma-internet kayo. Pero dito lang masasabi ko pagkatapos ng episode natin today. Sabi ng writer namin, disconsolate daw ako. Hindi ko alam yon, i-google ko sana. Kaya lang mahina signal dito sa studio natin. Nalungkot tuloy ako. Siguro kung nasa ibang bansa tayo, alam ko na agad ang meaning dahil sa bilis ng internet. Pero seriously, may mga plano at programa naman. Ang challenge lang, paano natin masisiguro na ang plano na yan mararamdaman natin? Kasi hindi lang signal ang issue. Kailangan natin ng internet mabilis, affordable, at umaabot sa lahat. Kaya sana, darating ang araw na hindi na internet ang internet natin. Maging internet na talaga. Hindi lang internet, interconnected that walang interrupted. And that's my point. Salamat din, Alex. Milyong-milyong kwento ang binibigay sa atin ng internet. Galit, iskandalo, chismis. Pero hindi pwede, yun lang ang laman ng ating utak magiging bobo, malungkot at magkakagulo tayong lahat. Kailangan natin ang mas makabuluhang kwento. Pananampalataya, pamilya, bayanihan, isang karanasan at kwentong kayang buuin ng panahon at hindi kayang pantayan ng isang social media post lang. Sa Pilipinas, may salita tayo dyan, pagkakaisa. Hindi sapat ang internet para tayo ay magkanya-kanya. Pinapaalala sa atin ng kapwa na magkakasama pa rin tayo sa hirap, sa bawat kwento ng pag-uusad at sa kinabukasan. Dahil tayong mga Pilipino, tayo ay isa. Iisa tayo. Maraming salamat, Tito Ron. Muli, ako si Alex Calleja. Gagawin nating simple ang mga isyong dapat maintindihan ng bawat Pilipino. Dahil ang tanong nyo, madalas yan din ang mga tanong ko. Salamat din, Alex. We are not here to talk about the news, but to know the story and the point of it all. Dapat lahat tayo may alam at matutong makialam. Because that's the point. Ako po si Ronnie Puno. Pinagdadasal ko po kayo lahat lagi hanggang sa susunod nating pagkikita sa What's the Point.